Mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sirena. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Isang sirena si Sofia at may kaibigan siya na pinagtitiwalaan ng kanyang lolo para bantayan siya. Ngunit pinagbibilinan ng kanyang lolo na huwag pumunta sa mga tao. Pero pilit na pumupuslit si Sofia. Naging curious siya sa isang kuweba at ito'y pinagbabawal ng hari na walang makakapasok doon kundi si Valeria lamang. At nakapasok nga si Sofia at nang tignan niya, may babae na nakahiga at natutulog. Sinubukan niyang lapitan ang babae, ngunit may mahika sa rehas para walang makalapit sa babaeng natutulog. At nakita siya ng kanyang lola Valeria. At ito'y nagalit kay Sofia. Tinanong ng hari kung ano ang tinanong ni Sofia kay Valeria. Ngunit walang sinagot si Valeria sa kanya. At di nagtigil si Sofia hanggat di niya nahahawakan at nalalapitan ang natutulog na babae. At pati si Caleb, inaya niya para tulungan siya. At yun pala ay anak ni Haring Karyo si Misha. At ito'y lumabag sa batas ng lamang dagat. Kaya siya ay pinarusa dahil umibig siya sa isang tao at ikaw ay sumuway sa aking utos at batas ng mga lamang dagat. Ikaw ay parurusahan ko. Matutulog ka at pagkagising mo, malilimutan mo ang lahat. Ama, huwag. Parang awa mo na, Ama. Huwag! Huwag! Kung alam ko lang na hindi nagigising ang anak ko, hindi ko na siya pinarusahan, Valeria. Para ko na rin siyang pinatay. Sana hindi ko na siya pinarusahan. Sana magkasama pa rin kami ng anak ko hanggang sa ngayon. Pinagsisisihan kong lahat ang ginawa ko sa aking anak. Misha, anak, patawarin mo ko. Ay, ang drama naman ng kuya ko. Inaantok tuloy ako. Kuya, huwag ka nang umiyak. Talagang ganyan kasi nagkamali siya. Wala kang kasalanan. Ama! Ama! Huliin niyo siya! Huliin na din! Ay nakapasok na ibang nilalang! Anak, Misha, ikaw, mabutit nagising ka na. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo. Lolo, ang ibig sabihin ba nito, siya ang aking ina? Oo. Siya ang ina ko. Oo, apo. Siya ang iyong ina. Alam niyo po, bata pa lang po ako. Hinahanap ko na po kayo. Ang alam ko, nasa malayong lugar kayo. Araw-araw po ang hiniling ko na sana
makita ko kayo at bumalik na kayo. Sana ina, magkasama na po tayo at magkakaroon na po ako ng isang ina at nararamdaman ko na po ang agap ninyo o ina. Ama, may anak ako? Uli na nang malaman ko na nagdadalag na. Natutulog ka na nang mapansin namin na lumalaki ang tiyan. Buti na lamang at tinulungan kang mga anak ng Tia Valeria. Salamat, Tia Valeria. Walang anuman. Siyempre, pamilya tayo. Nagtutulungan. Nabuhay ka pa. Sophia, patawarin mo na nagsinungaling kami sa'yo. Ako lang nagsasabi kay Lola Valeria mo na itago ang katotohanan sa'yo. Na sabihin sa'yo na malayong lugar ang hindi namin alam noon kung magigising pa si Misha para hindi ka na masaktan. Di po ako nagtatampo o nagagalit. Ang importante po ngayon, ang makita at makasama na ang aking ina. Bakit naman kasi? At nagising pa ang babae niya. Ay, oo nga, madam. Ay, sada, natulog na lang siya habang buhay. Akala ko, gumada yung ginagawa mo na pampatulog doon. Yun pala, di gumada. Di siya datigo. Pero alam mo, madam, kaya siguro nagising yung mission na yan. Kasi dahil kay Sophia, may tawag doon. Alam ko yun. Nga ba yun? Lukso. Luksong tinik. Ay, hindi. Iba pala yun. Lukso ng dugo. Tama yun. Yun na nga. Lukso ng dugo. Ang talino ko talaga, madam, ano? Visit ka. Pero hindi pwede. Tinik talaga sa lalamunan ko ang maginang yan. Kailangan na mawala sila sa aking landas. Ay, naku, madam. Sa lahat ng mga tinik, sila ang magaganda ang lahi. Aray. Ay, madam naman, nagbibiro lang ako, ha? Sisiguraduhin ko na mamamatay sila sa kamay ng iba. Misha, huwag mong damdamin ang sinabi ni Sofia sa'yo. Tama ka. Bata pa siya at hindi naiintindihan ng lahat. Tiya, gusto ko lang maintindihan niya na masama ang mga tao. At kung hindi tayo kikilos sa kanila, baka maunahan tayong patayin. Diba yan ang sabi mo sa akin noon? Na masasama ang mga tao. Oo, tama ka. Makakaganti na tayo. At malapit na ang gabi ng daluyo. Tiya, kung di ako nagkakamali, yan ang tradisyon nating mga sirena. Na pagkalipas ng 20 taon, ay magkakaroon ng gabi ng daluyo. Tama. Tama ka dyan. At isa itong sagradong ritual kung saan makakaganti na tayo sa ginawa na pagdudumi sa ating karagatan. Isang paghuhukom para mabigyan ng hustisya ang pagsira nila sa ating kapaligiran.
sisiguraduhin ko na maraming masasaktan at malulunod. At mangyayari ito sa kabilugan ng buwan. Ano? Daluyong? Oo, kasi yung huling nagkaroon ng daluyo, di pa tayo nabubuhay nung mangyari yun. Nako, di na tama to. Kailangan na makausap ko si ina. Di na tama ito, Siana. At bakit? Ano ang di tama? Ano ang mali sa gabi ng daluyo? Aber? Lola, nag-aalala lamang ako sa mga inosenteng mga tao na madadamay. At di ako naniniwala na lahat ng tao ay masasama. May mabubuting puso din sila. Kawawa din po sila kung madadamay sila. Halika na. Sumama ka sa akin. Ngayon din. Eto, kunin mo. Ano po ito, Lola? Bakit niyo ibinigay sa akin? Di ba palagi mong ipinagtatanggol ang mga tao? Gamitin mo ang asol na perlas na yan para magkabinti ka. Magkaroon ng mapaa at maging tao na katulad nila. Pumunta ka sa mundo ng tao. Kilalanin mo silang mabuti. At ikaw mismo ang umalam kung gaano sila kasama sa ating dagat. Masama sila at sakim sila, Sofia. Kaya ikaw na ang humusga. At pagbalik mo ay makikiisa ka sa amin at sa iyong ina sa aming ipinaglalaban. Papuntang mundo ng tao. Kailangan na makalabas ako. Ayan na. Oops! Patutunayan ko lahat na may mga taong mababait. Di sila dapat pinaparusahan ng ganyan. May pag-asa pang magkaayos ang mga tao at mga sirena. Anong oras lumabas ang apo ko? Kaninang umaga po, mahal hari. Nakita niyo ba kung saan siya pumunta? Patawarin niyo po ako, mahal hari. Dahil hindi ko siya nasamahan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ay, nako. Alam niyo naman niyang si Sofia. Masyadong pasaway. Sadyang malikot ang batang yan. Huwag kayo mag-alala. Babalik din yon.
Kain ka lang. Di ka ba nagugutom? Hindi, ayoko. Wala na bang iba? Bukod yan? Naku po, kinakain niya ang mga kalahi. Sarap na sarap siya sa kakainin. Huwag kang matakot na kainin yan. Talagang kinakain yan. Masarap na seafoods nga eh. Ayokong kainin yan. Di ako kumakain yan kasi. Sige, mamaya order na lang ako ng iba kung ayaw mong kainin yan. Waiter! Ayan, hindi ka tuloy na busog. Teka, may barbecue doon. Teka, bibili tayo. Nakakain ba yan? Parang sinisiga sa apoy ah. Talagang niluluto yan sa apoy. Ale, isang hotdog nga at longganisa. Tapos isaw, ang bibilhin ko po. Masarap ba yan? Kasi parang ano yan eh. Hindi ko alam. Basta kainin mo yan. Masarap pag naluto yan. Ay, lumiyab ang apoy. Dali, tubig. Buhusan na natin ng tubig. Ayan, nabasa ka tuloy. O, di bali, bibili na ako ng damit mo. Baka sipulin ka pa. Bakit ganito? Nagkakatawang sirena ako. At maaring makita ko na ganito ako. Anong gagawin ko? Pupunta ako sa tubig. Doon ako, nag-uumpisa ng nagiging buntutang pa ako. Kailangang mahanap ninyo si Sophia. At baka kung ano mangyari sa kanya, hanapin ninyo. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo na ibabalik dito sa Karian. Abaw, kamahalan! Hanapin natin siya, Sophia! Kailangang maibalik ninyo siya dito. Delikado sa mga tao. At baka gawan siya ng masama. Halika, dito ka magtago. Dito, kailangan na palisin natin ang mga tao at tutulungan kitang ibalik sa karagatan. Ikaw pala yung batang Serena na nakilala ko noon. Ako ito, si Carl. Carl Liam ang buong pangalan. Liam, tulungan mo ko. Ayoko na mamatay sa mga tao. Tulungan mo ko. Oo, tutulungan kita. Walang maaaring manakit sa'yo. Protektahan kita. Wala na sila. Sige dito. Dito ka sa bangka at itatakas kita sa mga tao. Kailangan na makabalik ako sa aming palasyo. At sasabihin ko na masama aking Lola Valeria. Pinapunta niya ako sa lupa para mamatay. Hihintayin ko ulit ang pagbabalik mo. Hihintayin kita, Sophia. Ang sama mo talaga, Valeria. Pinagkatiwalaan kita. Iyan ba ang gagawin mo sa akin ay gaganti? Dahil lahat ng ibibigay mo sa iyong anak at apo. Ako,
nagtau-tauhan lamang ako. Kaya pala, matagal na nagising ang aking anak dahil sa'yo. Pati apo ko, gusto mo na rin patayin. Kaya, parurusahan kita. Parurusahan kita. Alam mo ang batas natin dito sa dagat. Huwag, kuya! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Huwag! 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 Naging alibago si Valeria at naging katulong siya ng hari. Si Sofia naman, naging kasintahan niya si Liam at naging sereno din siya. Naging masaya silang magpapamilya sa ilalim ng dagat. Mga apo, diyan na nagtatapos ang kwento ng inyong Lola Sela at pansamantala, nagpapaalam ang inyong Lola Sela hanggang sa muli. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Sirena. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoriza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.